And I'm back. So, Brown corner na naman tayo. Ano dito? 4 o'clock in the morning dito sa LA po ako ngayon. So, may mga reaction videos na kagad. So, may mga ilan na tumawag. So, sa Brown corner, okay. Unang-una, doon sa issue tungkol ho doon sa handicapping, ang final say ko lang po, ito po yung aking opinion. Kasi sa totoo lang po, hindi naman ho ako dapat nagbibigay ng opinion dahil hindi naman po ako part ng horse owner na po. Hindi na po ako horse owner. So wala naman daw ako karapatan na magsabi na kung ano yung dapat kasi wala naman akong interest. So technically lang, ang aking opinion, yung imported na kabayo, good yan dahil pamparami na stock. At the same time, kasi yun nga yung breeding sa Pilipinas, kung bumili ka ng nabatos, kokonti na lang, ilan lang ang mga breeders na tapos ang mamahal pa, mga 1.5 to 2 million. So ibig sabihin, kaya marami bumili ng imported dahil ganoon na rin ho ang presyo sa local dahil nga ilan lang yung nagbi-breed So pag pumasok yung influx ng imported, dadami yung baka mas bumaba yung presyo. So mas affordable sa lahat. Ngayon, in the spirit of fair play na nangako po ako, siyempre nga ho, sabi ko nga ho sa una kong vlog, logi po sila attorney, kung sino yung mga nakabili, sila Boss James, di ba? Kasi sila yung nakabili na imported. Nung araw po, nung panahon, nung bata po ako, di ba, sila Big Diaz, yun ang mga may imported. So, ang imported nung araw, A, B, and C. Tapos ang grupo, 1 hanggang 24. So, pwede naman, alam nyo, mas maganda na nga ho yun kasi pag rating, subjective yan. May +5, +6, palakasan, +7, +8, minus ganyan. May human intervention. Pag yung, meron na tayong clear cut na grupo 1 hanggang 24, let's say, pag nasigunda ka, +1. Pag nanalo, tataas ang grupo. Pag tercero, 0.5. Pag kwarto, -1. So, mas simple na lang yun So, pwedeng yun na lang ho. Kung yung imported, hiwalay nyo, malilimit yung dami ng panalo nila. Kasi pag tumuktok na sila, let's say, kung ABC lang, tapos, yun nga, mas kokonti sila. Ang sabi lang, demographics daw ng imported ngayon, mga between 300 to 400. Pero syempre, sa dalawang karera, hati pa ho yun. So, out of that 2,000 kabayo, that's only 20% lang naman, 30% ng total horse population. So, pag-aralan nyo na mabuti, sabi ko nga, mind my own business dahil nagbigay lang naman po ako ng opinion, wala po akong pinatatamaan. So, ako po yung humingi ng dispensa kami na offendo sa una kong vlog doon sa regarding sa handicapping. Secondly, yung issue ko tungkol yan kay doon sa isang vlogger. Well, siya na yung nag-react. So, anyway, hindi ko naman pinagpapapansin yan Ang punto de vista ko lang, kung gusto niyo malaman ng storya, bakit ako nainis sa kanya, kasi ganito po yan, Noong bagong bukas ng PJC, mga after 2 weeks, napunta po yung vlogger na yan. Diba? Nung hindi ho siya pinapasok, nagalit po siya kay VG Sandy. Diba? Kung ano-ano pinagsasabi, ang dami. So, doon pa lang nainis na po ako. Kasi unang-una, sila BG Sandy, sila Tata Poch, yung mga old pillars natin sa karera, sila yung mga, sila Benhar, di ba? And what have you, sila Anton, Lagdameo, kumbaga yung mga matatanda, di ba? Parang Don Antonio nung araw, sila Tito Eddie, Gonzales, yan ang mga respeto kasi tumagal sila ng mga 3-4 na dekade. Di ba? More so, na si Tito Sandy, which is hindi naman po ako bayaran. Kaya kanina, sabi nila, no sa imported daw, kaya ako nagbigay ng opinion, bayaran po ako ni Atty. Morales. Hindi, nagiging fair lang po kay Atty. Morales. Pero, gusto ko na sabihin nila, bayaran ako ng mga yan, wala po akong pakialam. Basta in the spirit of fair play, yun po ang katotohanan. Kay BG Sandy naman, kaya ako nagagalit, na binababoy. Kasi po, mga ho yan mga nasa pedestal po yan. Yan po yung mga tinetreasure namin mga tao. Si VG Sandy po ang ngayon po
ang tumata yung pinaka-supremo ng mga lahat ng horse owner. Siya po yung leader ho halos ng Marho. At pinakikinggan din ho ng Don Juan. Nirespeto ho ng Don Juan at ng Philtobo. Kung bakit respeto namin, grabe. So pag yung aming supremo ay binanatan, sabi, lahat ng horse owner kaya mo ng banata. Kasi kung si BG Sandy, nababanatan mo. Hindi lahat babanatan mo. Diba? Lahat ng trainer, kaya mo ng yurakin. Lahat ng tao sa industriya, kaya mo ng yurakin. Kaya doon po ako nagalit. So, nung tinitira ko siya, kinausap ko si Ivan. Yan, papakanakan ako si Boss Ivan. Napakabait ko sa akin yan. Diba? Kasi ito na ho, kung baka last vlog ko na ho to tungkol dyan. Kung magkakaroon ho ko ng closure para lang. Kasi nag-text ho sa akin si Boss Ivan na so closure lang tungkol kay BG Sandy at do sa asawa. Doon ako nagpantignan naman ng tenga. Kasi usapan lalaki yan sila, naman nyo naman ako. Lalaki ko kung kausap. Pag sinabi ko. So nung nag-usap po kami ni Ivan, sabi ko, lang sa sarili ko, Aban, bakit naman, hindi ka yata sinusunod nung kaibigan mo? So doon po nanggaling, di ba, yung aking galit. Ngayon, with respect to that guy, naman ho yan eh. Yan, masyadong mayaman, nakabili ko ng sariling mundo yan, may sariling kulto yan, kaya alam ko naman, mapapasyo ako ng mga kulto yan. Diba? Ako naman, dalawa lang naman ho supporter ko, si shoutout kay Baby Boy Rivera at saka kay Kaka Rivera. Kaya lang ako nagbablog. Pero hindi naman ako nakikipagkompetensya sa kanila. Anyway, sabi niya, maglabas daw ako ng ebidensya ng game fixing. Ang tanong, ang ebidensya ko kasi, audio. So, ang tanong, pipirma ba siya ng waiver para ilabas ko yung audio na yan, ang laban sa anti-wiretapping at sa mga Privacy Act, di ba? Kung talagang pipirma siya ng waiver, na notarize yung waiver, para ilabas ko yung ebidensya, di ba? Ilalabas ko. Di ba? Kasi hinahamon niya ako, di ba? Na yata yun tungkol sa kabayong pinascratch niya eh. Di ba? Pinagyayabang niya. So, marami siyang dadamay. Kung kailangan lang, kasi may naman yan, may ebidensya eh. Di ba? May ebidensya lahat yan. So, hindi kasi ako pwedeng, kung pipirma siya ng waiver, edi ilalabas natin yan sa tamang panahon. Di ba? Kung kailangan imbestigahan ng komisyon, kasi nga ebidensya yan eh, dahil pag narinig niyo yung hati tayo sa ticket, gano'n, parang hatian to. So, may ebidensya. Diba? Alam naman niya yan eh, rumikurso siya dyan eh. Diba? Parang natalo nga kanina yung kabayo na yan eh. Yung kanyang pinascratch. Yan, luho yan. Alam, putok naman ho yan eh. So, meron ho yung video recording. Problema, hindi nyo pwede. Pangalawa, hindi na ako para makipagtalo. Hindi ko naman tatalunin yan eh. Diba? Ang punto de vista ko lang, huwag nyo batusin si Vice Gov o isa sa mga tropa namin sa karera. Okay na eh. Diba? Tsaka hindi ko sinabi salot, sinabi ko surot. Surot. So, sana lang, end of discussion na. Buti maliwanag. End of discussion na. Okay? Ngayon, kung kulang ka pa, hindi naman ako makikipagtalo kasi ang turo sa akin ng tatay ko, wag ako makikipagtalo sa babae. Hindi ka mananalo dyan, putak na putak yan. Sabi ng tatay ko, wag ka makikipag-away sa babae. Putak na putak yan. So, hindi naman ho to pelikula. Diba? Hindi naman ho to na yung mga action movies. Ako ho'y duwag. So, ayoko ho ng gulo. So, ngayon, kung kulang pa ho sa kanya yan, hindi ko pa ho napapasyal yung anak ko sa Disneyland. Kulang ang araw. Hindi ko pa napapasyal sa Universal, sa Magic Mountains. Baka ho, ma-extend ho ko ng 2 buwan. Kung sakali ho lang ho. Pag uwi ko, pag kulang pa, pag nakita niya ako, tsaka niya ako ilabas yung galit niya sa akin. Diba? Bibigyan ko naman siya pagkakataon. Wala naman yung problema ko doon eh. As of now, ang sinasabi ko lang, end of discussion. Sinasabi ko lang, end of discussion. Tapos. Okay? So, mabuting maliwanag. Diba? Mabuting maliwanag.
So yun lang po at magandang umaga ho ulit. Be good because God is good all the time. Maraming salamat po.